Hello everyone! A day in my life as a content creator ng estudyanteng vlogger sa Quezon City at the age of 16. Alas 4 ng umaga pa nga lang ay nagising agad ako. May gagawin kasi kami sa paralan ngayon at kailangan na itong tapusin kaagad. Nag-jacket nga pala ako niyan para bumili ng pandesal sa labas. Alas 4 nga po pala ng umaga niyan kaya ang lamig talaga sa labas. Pero bagong lahat, sino ba namang gustong taong lumabas na magulo ang buhok? Kaya nagpakyut muna ako at nagdali na rin umalis ng bahay. Naglakad nga lang po pala ako niyan dahil malapit lang naman sa aming bahay ang nagtitinda ng pandesal. Ganitong umaga nga po pala ay pasukan na ng mag-aaral kaya naman ang daming sasakyan. Half day nga lang po pala sila kaya naman pang umaga lang sila at kami naman ay panghapon. Sa dami po kasi ng mag-aaral sa Maligaya ay hindi kayang pagsabayin ang lahat ng grade level. Pagkarating ko nga po pala sa pandesalan ay agad naman po akong bumili. 20 pesos nga lang po ang binili ko niyan dahil ako pa lang naman po sa amin ang gising. Tatawid nga po pala ako niyan para naman bumili ng kape. Yes po, kape. Kape po ang aking iinumin para hindi po ako makakaramdam ng antok mamaya sa aking gagawin. Ang mama at papa ko nga po pala ay maagang umalis para magtrabaho upang matutustusan ang aming mga pangangailangan. Pagkarating-rating ko nga po pala sa tindahan ay agad naman po akong bumili at ito lang po lahat ng aking mga binili. Dali-dali nga po pala akong umuwi niyan kasi baka gising na ang aming bunsong kapatid at pagka-uwi ko tulog pa nga ang aking mga kapatid kaya nagasikaso muna ako. Tinabi ko muna po pala ang tinapay at kape para magpakulo naman ng tubig. Nilagyan ko na nga po pala ng tubig ang kaldero para masimulan na rin ang pagpapakulo ng tubig. At agad ko naman pong binuksan ang tangke. Ipapakita ko nga rin po pala akong ginagamit na ilaw sa pagbablog at sa pagtitiktok. Yes, ring light po ang aking ginagamit. Pagkakuha ko nga po ng remote ay nag-mirror video muna ako. Mirror. Ang aga-aga, tumatawa ka na naman. Pagkatapos ko nga po pala mag-mirror video ay binuksan ko naman po agad ang TV. Nagpa-TV nga po pala ako ng maaga para magpasong. At syempre para mag-relapse. Sa sobrang tagal nga po pala mabuksan ng TV ay nagawa ko pang mag-exercise. Pero maya-maya din ay nakapagpili-pili na rin ako ng mga gusto kong song. Ito nga po pala ang ilan sa mga gusto kong song. Ang Blue. Pero sa hindi katagalan ay kumukulo na rin ang tubig. Kaya naman nagdali-dali akong ilipat ito sa thermos. Tinapon ko nga po pala ang lumang laman ng thermos na tubig. Kasi ba naman pag hawak ko ay hindi na mainit at pwede na lang talagang gawing pangligo. Sa hindi katagalan ay natapos na rin ako at agad kong tinakpan ng thermos. Sa aking paghahanap ng baso ay nakita ko naman ang mga baso na tinatabi ni mama. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na gamitin ito. Pero nga dahil bago ito, kailangan muna natin itong hugasan para masigurado talaga na malinis ang ating gamitin na baso. At pagkatapos ko nga po pala, tinanggal ko muna ang tubig ng nasa baso at kinuha na rin ang kape para matempla na. Pagkatapos ko nga po pala makuha ang kape, agad ko naman itong binuksan at pagkatapos ilagay ang kape ay sinunod ko naman ang mainit na tubig at hinalo para mag-mix. Chinik ko nga po pala ulit ang tangke para naman masigurong ligtas tayo sa ating loob ng tahanan. At pagkatapos nga po pala ay kinuha ko ang tinapay at kinuha na rin ang thermos para ibalik sa kanyang kinalalagyan. Kasi pag pinabayaan na natin ito baka mabasag pa at paggalitan pa tayo ng ating mga magulang. At pagkatapos ay kinuha ko ng kape at pandesal para naman magsimula ng kumain at magkape. Tamang pakit lang sa camera habang nagkakape. Kailangan ko talagang kumain para hindi ako gugutumin mamaya sa school. Kaya kung naiinggit ka sa kinakain ko, ay bumili ka na rin. Binibilisan ko na nga po palang kumain yan para makaligo na rin. Kasi naman anong oras na at puro video pa rin ang ginagawa ko. Hindi pa ako nakontento, nag-video pa rin ako. 2 hours later. Fast forward nga po pala, ay nakaligo na rin ako. Pagkatapos ko nga po pala naligo, ay nag-asikaso muna ako sa katawan ko. Naglagay nga po pala ako ng lotion para hindi mag-dry ang balat ko.
At pagkatapos ko nga po pala mag-lotion ay nag-feeling fresh naman ako kasi hindi naman natin mapagkaila na minsan ay nagkakaroon ng amoy ang ating armpit o kilikili. At pagkatapos ko naman mag-feeling lotion ay nagpabango muna ako sa aking katawan. At ito nga po pala akong ginagamit sa mukha every night. Ito nga po pala ay serum. Pero dahil ngayong umaga ngayon at hindi mo natin maglalagay nun. Ito nga po pala ang kanyang kapartner, ang toner, na nagkakaroon ng cooling effect at napakadali lang gamitin dahil ini-spray lang. At pagkatapos nga po pala maglagay ng toner, agad naman ako nagplansya. PE po ang aking susuotin ngayon kahit Monday. Kasi nga naman, namdam ko na agad ang init kahit umaga pa lang. Paano pa kaya pagdating ng tanghali? At nung natapos na nga po pala ako sa damit, ay sinunod ko na naman ang kanyang kapartner. Dati nga po pala, ay wala kaming plansya kaya nanghihiram ako sa tito ko. Kaya ngayon may sarili na kaming plansya, ay anytime na ako nagpaplansya ng aking mga suotin. Hindi ko nga po pala alam kung tama ang pagpaplansya ko. Basta ang mahalaga ay na plansya ko siya at naging straight naman siya. At kahit pa paano ay nawawala na rin ang mga kulubot-kulubot. At pagkatapos ko nga po pala sa pagpaplansya, agad naman ako nagbihis. Kasi naman anong oras na rin sa oras na yan. At pagkatapos ko magbihis, ay naglagay naman ako ng sunscreen. Ito nga po pala ang Hikari Sunscreen Ultra White. Kasi naman sa panahon ngayon ay summer na. Kasi kung hindi ka magsa-sunscreen, mababaliwala lahat ang mga ginamit sa mukha mo. At kapag naglagay ka ng sunscreen na to, ay magmumukha kang fresh. Take note, hindi lang po babae ang pwedeng maglagay ng mga ganyan, kundi kami ring mga lalaki. Kasi kung magiging dugyot kami sa aming katawan, paano pa kami magugustuhan ng mga crush namin? Kaya kung gusto mo magustuhan ka rin ng crush mo, maglinis ka rin sa iyong katawan at magpapogi. At sinunod ko na naman itong lip serum for men. Opo, ito po ay pang lalaki. At pwede na rin pang babae. Sa paggamit nga po pala nito ay maiwasan ang pagdry ng ating mga labi. At kung medyo maitim ang labi mo ay gumamit ka na nito. At para hindi na rin mahalata ang pagiging maputla mo sa harap ng maraming tao. At pagkatapos ko nga pala sinabayan ko na ang aking classmate. Isa nga po pala siya sa aking mga kasama mamaya. Sa aming paglalakad ay nakarating na rin kami sa elementary. Sa aking pag-voice over, naramdaman ko ng sakit sa aking lalamunan. Ngayon ay na-realize ko na hindi pala madali ang pagiging vlogger. Dahil talaga pag nagkamali ka, ay paulit-ulit ka. 12 PM nga po pala ako nagsimula mag-voice over at ngayon ay 5 PM na. Bumalik na po tayo sa aming paglalakad. Sa aming paglalakad ay nakarating na kami sa high school. Pasensya nyo na po pala ang boss ko ngayon dahil medyo hindi na maganda. Kasi nga naman sa ilang oras kong pag-voice over talagang sasakit yung lalamunan ko. At pagkarating nga namin ay naghintay muna kami ng aking isang kasama. Hinihintay pa po kasi namin ang isa pa naming kasamang babae. At para sabay-sabay na rin po kami sa pagpasok sa loob ng school. Sa aming paghihintay, tamang pakit muna ako sa kamera. At makalipas ang maraming minuto, dumating na rin ang aming isa pang kasama. At papasok na rin po pala kami sa loob niyan dahil sinusundo na rin kami ng aming teacher papasok sa loob. Ito nga po pala ang loob ng Maligaya High School. At pakinggan nyo ang sabi na yung classmate. At nung nakapasok na nga kami, naglista muna kami ng aming mga pangalan at section. At nung natapos na nga kami sa paglilista, ay agad naman kami umalis. Ito nga po pala ang Maligaya High School na may 4 na building. At dito po ako nag-aaral. 3 lang po ang nakikita nyo dahil yung isang building po ay nasa likod ng isang building. Malapit na rin po pala kami sa aming pupuntahan. At ito naman ang court ng Maligaya. At ito nga po pala ang aming gagawin kung saan ito ay lalagyan namin ng mga design. Sa hindi katagalan po pala, nakaramdam ng gutom ang aking mga kasama. Kaya naman kumain muna kaming lahat. Pagkatapos nga namin kumain, ay umalis muna kami. Magtututbrush. Maganda mo ng camera ni Pat. Siyempre, maganda yung may art. Maghuhugas muna po kuya kami ng kamay dahil nangangamoy suka yung kamay namin. Kwek-kwek po kasi yung binili namin tapos ang sapsawan ay suka. At pagkatapos namin maghugas ng kamay, bumalik naman kami para tapusin ang mga gawain. May plus grade nga po pala mga tumulong kaya kailangan lagyan din namin ito ng effort para kahit papaano ay magiging deserve naman namin ang grade na ibigay sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. At kung bago ka pa lang sa aking vlog, ay huwag kalimutang i-follow ako para masusubaybayan pa ang aking mga susunod na vlog. At i-share ito pang mapanood din ng iba. Hanggang sa susunod.